Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah mga kapatid, ating purihin at pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Andito na naman tayo ginabayan at binigyan pa ng Allah na maikling buhay, oras dito sa mundo upang insyaAllah matuto at makakuha ng ibada. Kasi ating tatandaan na ang pag-aaral ay isa ito sa klase ng ibada. Itong ganitong mga ginagawa natin sa loob ng isang oras, ito po ay ibada. Basta ang mahalaga, umupo tayo dito para makuha ang pleasure o kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala o rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mawala sa intention natin. Mag-focus tayo sa intention na nandito tayo para makuha ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, para magkaroon ng reward pagdating sa kabilang buhay. Hindi lang yung para matuto. Kaya kahit mahina tayo, kahit medyo konti lang natutunan natin, konti lang o nahihirapan na tayo, huwag tayong mag-alala mga kapatid, kasi hindi mawawala ang pagod natin, hindi masasayang. Hindi masasayang ang pagod natin, bagkus ang lahat ng pagod na ito ating makakamtan sa kabilang buhay, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Basta i-check lang natin lagi ang intention natin bawat upo natin dito sa classroom natin o sa pag-aaral natin, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay, so review muna tayo. Ano ang nakuha natin last week? Anong nakuha natin last week? Abdul Aziz Lamor. Waalaikumsalam. Last Ustad, yung ano natin, yung sa palis mo yung ako dirhafdi watani. I-Tagalog mo lang, i-short mo lang. Ano yung Tagalog lang. Ang nakuha natin last meeting ay patungkol sa mga alamat ng isim. So, ang isim ay may tatlong alamat. Tatlo o apat? Apat. Yung una, Bilkafdi. Ano yung Bilkafdi? Bilkafdi, yung may tanwin siya sa dulo. Ano yung Khafdi? Merong? Kasra siya, Ustad. Kasra sa dulo. May kasra sa dulo. Okay. Watanwin. Ano naman yun? May tanwin siya yung sa dulo. And then? Wadukul alif walam. Ang may alif lam yung napasukan ng alif lam yung isang word. And then? Wahruful khafdi at napasukan yung words ng mga harful jar. Okay. Katulad na lang naman ng min, ila, and ala, si. Okay, stop ka muna Bro Abdul Aziz. Isang Abdul Aziz na naman, nandito ba? Si Ungi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ano ang mga harful jar o huruful khafad na natutunan natin last week? Ilan sa mga huruful jar, ang halimbawa ay ang min, ila. Harful jar and then meaning. Next. Sige. Harful jar, min, from, and then? ila,
to, And then, an, from or about, ala, on or sa taas, sa taas. and then, Wafi, inside, at warubba, bihira lang o maybe, walba'u, dahil sa, at walkaafu, to compare o ihalin tulad. And then, ang last, Waldamu, mm. hindi ko na ano sa din. Ang lam ay pwedeng siyang pagmamayari li Muhammad. Pwedeng pagmamayari sa. Yala, Ahmad Robredo, ano ang mga huruful qasam natin? Ang huruful qasam yung ba, ta, sangka, ano ba yung isa? Billahi, tallahi. Kalimutan ko yung isa. Lillahi. Billahi, yun na yung ba, yung B. And then, sinabi mo tallahi, yun na yung ta. Tallahi. Wallahi. At saka yung waw. Wallahi. So, wa, yun ang huruful qasam natin. Ngayon, ang next klase natin ay itong gabing ito, inshallah, ang alamatul fi'il. Alamat, basta makakita kayo ng alamat, ibig sabihin mga sign. Alamat. Mga plural yan ng alama. Pag ta na, sarado, tapos walang ganyan, walang alif, ibig sabihin singular siya. Pag nakita nyo ganito, isa yan sa mga plural. Tawag sa mga ganito, may alif ta sa dulo, ang tawag sa kanya, jama' muannath as-salim. Plural na pangbabae na, ano dito, hindi nasira ang structure ng kanyang singular. Okay, matutunan din natin yan. Basta tandaan nyo na lang, plural na pangbabae na hindi nasira ang structure ng kanyang singular. And then, al-fi'lu, al-fi'li, alamatul fi'li. Sign na siya ay verb. Okay, ang sabi ng author, wal-fi'lu at ang verb, yu'rafu, malalaman mo siya dahil, nandito na yung B. Di ba sabi ni Ungi kanina, ang isa sa meaning ng B, dahil. Malalaman mo siya dahil kay qad. Diyan na si qad. Explanation din yun mamaya. Pangalawa, sin. Yung sin na yan, pwede mong sabihin yung sa. Ang ganyan siya, and then, merong fatha. Ang sin or ganyan. Okay, pag nasa word na siya, nakadikit na ganyan ang itsura. Tulad ng ba, pag dumikit na, naging B. Ang lam, kapag dumikit na, naging li. So, ang sin naman, kapag dumikit, nagiging ganyan style niya. And then, what I mean pala kapag gamitin mo na siya. Ang sin, kapag gamitin mo, maging sa. Ang next naman ay saufa. Ito, same pa rin. Pero, qad, sin, or pag gamitin mo sa saufa, at ta'ut ta'nith, as-sakin, at ta. Ibig sabihin ng ta, yung ganyan. And then, at ta'nith, pang babae. Ta'nith, ta'nith. Lagyan yun. At ta'nith, pang babae. As-sakin na, ang ibig sabihin ay may sukun sa taas. So yan ang at ta'nith, ta. Di ba yung ta yan ganyan? Ta open. Kasi kapag circle, ang tawag sa kanya ta marbuta. Pero ang ganito, ta open, ta maftuha. So may sukun sa dulo and then pang babae. Okay, next. Ang sabi na nag-explain, yatamayyazul fi'lu, yatamayyazu, ma-differentiate. Ma-differentiate mo ang verb sa sa mga kapatid niya daw, akhawayhi, sa mga kapatid niya.
sa kaklase niya. Sino ang kaklase niyang una? Si noun, al-ismi, wal harf, at saka kay preposition. Okay. So ma-distinguish mo daw ang verb sa dalawang kapatid niya na si noun, isim, at saka si harf, bi arba'i alamat. 4 alamat sa 4 sign. 4 na sign. Mata wajadta fihi. Kailan mo siya wajadta makita. Kailan mo siya makita. Wahidan minha. Isa sa mga 4 na yon. 1, 2, 3, 4. Isa sa 4 na yan. Aw ra'aita or. Kapag makita nyo aw, walang ibang meaning yan. Or. Aw. Or. Or nakita mo na siya ay yakbaluha. Anong yung makita mo na siya? Nakita mo na siya paparating. Or nasa unahan. Okay, arafta annahu fi'lun. So makita mo daw yan sa unahan. Or nakita mo na paparating. Ang tawag daw dyan ay verb. Ang tawag daw sa kasama niya, verb. Tingnan natin kung sino yung kasama niya. Okay, ang una, explain na natin ha. Ang una, first, ang ula. Walang ibang meaning al-ula, first. Al-ula, qad. Ganyan yan siya, qad. Qaf, fatha, dal with sukun. Okay, ang meaning ng qad, mayroon din pala explanation. Huwag nyo na muna ilagay. Sige, kung gusto nyo ilagay, surely. Mayroong meaning ang qad, surely, verily, indeed. Tulad din siya ng taukid. Meron pa yung ibang meaning, mamaya explain natin. So ilagay nyo na muna yun. Pangalawa, ang sin, ang sa. Okay, ang sa ay pang future. Ilagay nyo dyan sa malapit na. Malapit na. Yun ang sa. Mas malapit siya. Ibig sabihin, halimbawa, pupunta ako mamaya sa school. Nilagay ko sa adhabu ilal madrasa. So ginamit ko ang sa. Ibig sabihin, malapit na ako papunta. Sa adhabu. No, so ginamit ko ng sa. Sa adhabu. Malapit na talaga akong pupunta. So dito, ang sabi ng mga ano natin, kung ano yung nakasanayan mo as malapit na siyang mangyari, malapit na siyang mangyari, so gagamitan mo na siya ng sa. Next naman, ang saufa, pang future din siya tulad ng sa, pero ang saufa, mas matagal kaysa sa sa. Ang saufa, pwede mong gamitin sa month, halimbawa buwan pa, sabi mo, saufa adhabu ilal madrasa. Papunta, malapit na ako papunta sa madrasa. Pero ang tinutukoy mo dyan, buwan pang bibilangin or year pang bibilangin pag saufa pang gamitin. Basta, tandaan nyo, ang saufa, mas matagal siya. Mas matagal siya kaysa sa. Mas matagal, Well, itong saufa, oras lang bilangin or day. Araw lang bilangin mo dyan. Parehas silang pang future. Okay, so, pwede daw near future itong sa, ang saufa naman pang far. Okay, next. Ta'ut ta'nith. As-sakina. In-explain na natin yung ta na pang babae, yung may ganyan. Ano to siya? 1, 2, 3. 1 ang kad, 2 ang sa, 3 ang sofa, ang 4th ay ta'ut ta'nith. Yan ganyan. Andito na, ang kad tadkhulu ala naw'ain minal fi'il. Tandaan nyo, ang kad, makikita mo yan sa unahan ni Madi. Makikita mo yan sa unahan ni Madi. Meron ding example. Halimbawa, mamaya ng example. Basta makikita mo siya sa unahan ni Madi, past tense,
Okay? At makikita mo rin siya sa mudari. Ano to? Present and future ang mudari. Present and future. So makikita mo daw sa past tense, minsan naman makikita mo naman sa mudari. So dalawa ang pinapasukan ni kad. Si madi at saka si mudari. And then, فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي, kapag pumasok siya sa madi, dalat ala ahadi ma'nin. Kapag madi ha, ang nasa likod niya, di ba? Kapag madi daw ang nasa likod niya, dalawang meaning. Itong pinakamalaging meaning ha. Ang una at tahqiq. At tahqiq. Ilagay nyo dyan. At may syadda yan. Sukun, kasra. Ang unang ano niya, kasra, tahqiq. At tahqiqu. Ang ibig sabihin ng tahqiq, totoong nangyari. Ulitin ko, at tahqiq, talagang nangyari na. Kaya sinabi ko, surely, verily, indeed. Yun ang ibig sabihin ng tahqiq. Sabi mo, talagang nangyari na yun. Yun ang tahqiq. Ang pangalawa, at takrib. Ang pangalawa, at takrib. At takrib, ilagay nyo dyan. At takrib, and then ganyan. And then qaf na may sukun. And then kasra, and then ba. Ang ibig sabihin ng takrib, malapit na as in. Yung seconds na lang o yung kasalukuyan ng ginagawa. Parang nagiging present siya. Kahit madi pa man, ang kasunod niya ay naging parang ano na siya, tawag niya, kasalukuyang ginagawa. Yun ang takrib. As in seconds lang talagang pagitan nito. Ilagay nyo dyan. Pag sinabi mong takrib na kad, talagang as in mga seconds lang talaga siya. Dito na. Example daw ng tahqiq. Pamithalu, dito na example ng tahqiq. Qawlu ta'ala, tingnan mo. Sabi ng Allah, qad aflahal mu'minun. Indeed, katotohanan, verily, nag-success na ang mga mananampalataya. Nag-success na ang mga religious. Nag-success na ang mga gumagawa ng mabuti. So, ano ibig sabihin ng kad dito? At tahqiq. Surely, verily, ganun siya. Okay, next. Wa qawlu ta'ala, laqad. Andito naman yung kad. Ayan yun yung la na yan. Bastang malaga yung kad. Yung la na yan, tawag dyan is lamul ibtida. Okay, saka na yan, ano'y natin. Qad, andyan na si qad, katotohanan, verily, indeed, radiyallahu anil mu'minin. Kinalugdan na ng Allah ang mga mu'minin. Sinong mu'min dito? Ang mga sahaba. Subhanallah. Ang mu'min dyan na binanggit ay mga sahaba. Okay. Sahaba, syempre kasama na yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kinalugdan na ng Allah anil mu'minin. Sinong mu'min dito? Yung mananampalataya dito binanggit ng Allah ay ang mga sahaba. So, katotohanan ang ibig sabihin ng qad. Wa qawluna, ito example natin. Kanina galing sa Quran, ngayon galing sa salita lang. Qad hadara Muhammadun. Katotohanan, naka-attend. Muhadara, naka-attend. Madi yan na, naka-attend na si Muhammad. Okay, naka-attend. So, verily, indeed. Okay. So, nakuha na natin ang meaning ng qad. Verily, indeed. Pwede mong sabihin, verily, indeed, surely. Okay. Meron din sabi niya, qad safara Khalidun. Katotohanan, verily, nakapag-travel na si Khalid. Kapag-travel na, nakaalis na si Khalid. So, ano ang ginamit yan is qad. Qad, and then ang kasunod niya, fi'il madhi. Dito, qad aflaha, ang aflaha na yan, fi'il madhi. Qad radiya, ang radiya na to, fi'il madhi. Qad hadara, ang hadara na to, fi'il madhi. Okay.
Ngayon, dadako naman tayo sa takrib. Ano tong takrib? Malapit na. Okay, tulad daw ng sinasabi ng mukim. Mukimus sala, mukimis sala. Kaulu mukimis sala. Anong sinabi ng mukimis sala? Kaulu mukimis sala, qad qamatis sala. So ang qam dyan, fi'il madi. Qad qama. So habang nag-aadhan na, yan ang sabi ng ano? Qad qamatis salatu, qad qamatis sala. So ano yung sabi niya? Talagang malapit na itayo ang sala, talagang malapit na itayo ang sala. So seconds na lang yun ang pagitan. Kasi kapag sinabi mong qad qamatis sala, ano nang kasunod? Allahu Akbar, la ilaha illallah. So after nun, magpe-pray na, di ba? Ng fard. So seconds lang yun. Mga 5 seconds lang. Talagang ano na. So yan ang ibig sabihin ng takrib dyan. Talagang as in. As in, malapit na. Andito na, parang sinasabi mo, andito na kami. Itatayo na namin ng sala. So ang tawag doon daw ay takrib. So yan ang pinagkaiba. Halimbawa, sasabihin ko naman sa inyo. Qad gharabati syams. Ibig sabihin, nakatingin ka sa araw. Nakita mo talagang pula na lang ng araw o yung ulo-ulo na lang ng araw, pababa na siya. Sabi mo, talagang pababa na yung araw, pababa na yung araw. So, ang tawag dito ay litakrib. Talagang malapit na. As in, nakikita mo na yung pababa na talaga siya. So, ang tawag dito ay litakrib. Malapit na talaga. Although yung kasunod niya ay fi'il madi pa rin. Kahit na siya ay pang madi, parang ang meaning niya ay naging present. Naging present siya dahil kay qad. Ngayon, sabihin mo, paano ko malaman na siya ay pang indeed o pang ano tawag dito, surely, at saka pang takrib. Ngayon, malalaman mo lang yan kung nandun ka na mismo sa conversation. Doon mo na mismo yung malalaman sa sitwasyon kung nasaan ka. Kasi makikita mo naman yung taong kausap mo kung paano niya yon in-express sa iyo. Kasi nandoon ka na sa scenario. Okay. Doon na lang malalaman yan. Okay. So, nandito yun ang una. Tingin natin. Pa-explain nga natin ulit kay Hajar. Pa-explain natin yung qad. Ibig sabihin ng qad. Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam. Isa pong sign ng fi'il ay qad. Ang qad po ay nahahati sa dalawa. Isa po siyang takrib or taki. Pag taki, pag po taki, ito po ay totoong Tahqiq. tahki. T-A-H-Q-I-Q. Yes. Y. Q. Tahkik. Ganon. Kick. Parang Okay po. kipa. Sige. Inshallah, Ustad. Tahkik. Ito po ay totoong nangyayari. Pero ito po ay past tense na. Pag tahkik po, malapit na at seconds lamang ang pagitan sa kasalukuyang nangyayari. So, yun ang pinagkaiba niya. And then, so yun, lahat yan ang kasunod niya ay mga madi. Ngayon, ang explanation naman next ay idha dakhalat ala al-fi'l al-mudari. Pag ang nasa likod niya ay fi'il mudari. Tingnan natin. Ulitin ko, kapag ang nasa likod niya ay fi'il mudari. Dalat ala ahadi ma'nayain. Ang meaning daw niya, ang una, litaklil. Ulitin ko, taklil. Kanina, tahqiq. Dito, T-A-Q-L-I-L. Taklil. T-A-Q-L-I-L. So, ang ibig sabihin ng taklil, parang konti lang. Pag gusto mong i-express yung konti, sabi mo, konti lang gumagawa ng mabuti. Ang tawag doon is taklil. Konti lang yung nakasurvive sa batch namin. Konti lang ang gustong mag-aral. Konti lang yung totoong Muslim. Ganon. So, ang ginamit mo is konti. Yun ang ibig sabihin ng taklil. Ang pangalawa daw ay takthir. Subhanallah. Opposite ng taklil.
Takthir. T-A-K. T-A-K. Anong tawag? Takthir. Ano yung sa ito? T-A-K. And then T-H-I-R. T-H-I-R. So, takthir. Ano yung sa takthir? Sabi mo, karamihan ng mga tao ngayon, puro ano lang, ano na, karamihan ng tao ngayon, gaya-gaya. So, ginamit mo is karamihan. Ang tawag doon, takthir. Karamihan ng tao ngayon, mahilig lang magsalita, pero wala sa gawa. Ganun. Karamihan ng tao ngayon, sabihin mo, manloloko. So, ang tawag doon ay at-takthir. So, ganun ang ano niya, parang gusto mong ipahiwatig na karamihan. Karamihan, majority. Okay, while ang taklil, minority. So, ganun ang ano niya. Ngayon sabi niya, pag gusto mong ipahiwatig ang taklil, yung pang-konti lang, minority lang, tulad na lang ng qad yasdukul al-kadhub. Tingnan mo, qad, nandito lang sa qad. Pero ang kasunod niya ay mudare. Tandaan niyo, kasunod ay mudare. Sabi niya, konti lang sabi niya ang totoong salita, konti lang ang totoong salita ng taong sinungaling. Di ba? Parang sinasabi mo, bihira lang nagsasalita ng totoo ang taong sinungaling. Itong nakalagay dito eh. So pwede mo rin pala ibigay na meaning is bihira. Okay, so sabi mo, qad. Bihira lang magsasabi ng totoo ang sinungaling. Ready? Ibig sabihin, sa salita niya, out of 100%, yung 60% doon ay kasinungalingan, 40% lang yung totoo. Meron namang totoo, pero mas marami ang hindi totoo. So, ang ginamit mo ay kad, kasi bihira lang. Kunti lang talaga sabi mo. Okay, tulad din dito, kad yajudul bakhil. Sabihin mo, minsan sabi mo, bihira lang mapagbigay ang taong kuripot. Bihira lang daw. Di ba? Ganon dito, pang minority, bihira lang talaga magbigay. So, ang bakhil ay kuripot. So, bihira lang magbigay ang taong kuripot. O bihira lang maging mapagbigay ang taong kuripot. So, anong ibig sabihin ng kad dito? Taklil. So, konti, bihira. Ganon siya. Next, dito naman. Kad yanjahul balid. Minsan, bihira lang sabi niya, makapasa ang taong bobo. Ang balid is yung talagang yung IQ niya anong tawag dito, siguro mga 140, siguro mga nasa 50 lang. So balid ang tawag doon. Napakahina talaga. So ang tawag dito, sabi niya, kad, pwede, paminsan-minsan, nakakapasa din ng mga, ang mga bobo. Pero majority sa kanila, hindi ko kayo tinuturuan mag-discriminate. Example lang to. Okay. So ang ginamit ay kad, isig bihira. Okay, ngayon naman sabi niya, pag gawin natin kathir. Majority. Al-kathir, majority. Example, kad yanalul mujtahid bughiyatahu. Kad, majority. Al-mujtahid, majority ng mga masisipag, na-achieve nila ang kanilang goal. Subhanallah. Karamihan daw ng masisipag, mujtahid, na-achieve nilang kanilang goal. So, hindi lahat na-achieve nila, pero majority ng goal nila ay nakukuha nila. Subhanallah. Okay, next. Qad yaf'alu taqi al-khaira. Karamihan daw, ginagawa ng may takot kay Allah, ay puro mga kabutihan. Ulitin. Qad yaf'alu at-taqi al-khaira. Karamihan daw ng taong may takot kay Allah ay nakukuha niya ang kanyang, kabutihan lagi ang kanyang ginagawa. Parang ganun. So karamihan ng ginagawa ng taong taqi, ng taong may takot kay Allah ay mga kabutihan. So ito, wag na muna to. Enough na yung example natin. Okay, next. Mag-explain. Yalla. Pasaran.
Pak Siran, yala Pak Siran. About sa kapag ang About sa sakad. kapag pumasok o kapag ang nasa Pag likod pumasok niya, ang ang sa likod niya, ang mudari, yes. ay may dalawang klase. Mm. Una ay at-taklil, Mm. ay ang ibig sabihin nito ay kaunti lang. Mm. At pangalawa, at-takthir, Mm. ang ibig sabihin nito karamihan. Okay, karamihan. Example. Example, tulad sa nabanggit sa mga sa mga itong Okay. Sige daw. ano ba? Try nyo lang. Kadyasduk, Yes, dukul, kadhub. yasdukul aywa, yasdukul kadub. Mm. Ibig sabihin ay kakaunti lang, bihira lang magsasalita ng totoo ang taong sinungaling. Okay. Di ba tama din naman? Kasi nga, Of course. sanay na siya magsinungaling. So, bihira lang siya magsabi ng totoo. Okay. Next example. Nakala. Next example daw. Saan na? O, dito na sa Example kathir. next. Sige, kathir na tayo. Kapag Ayun sa marami katir naman, na tayo. Kapag katir, ang sample naman sa katir is saan na ba yan? ito, kadyanalu. Saan na yung kadyanalul mujtahidu bugyatahu. Bugyatahu. Hmm. Karamihan ng ginagawa. Karamihan ng ginagawa ng mga hindi ito. Masisipag. Mga masisipag, bugtaho, ano bang hindi ko nasulat? Goal. Ay nakukuha nila ang kanilang goal. Ganun. Goal ba yung pangarap? Yung minimithi. So nakukuha nila. So karamihan daw ng masisipag, nakukuha niyang kanyang minimithi. Pinapangarap. At saka itong isa, Ustad, yung kadyaf alul at taqi al khair. Ang lahat ng may takot sa Allah ay kabutihan ang kanilang nakukuha. Okay, so karamihan ng ginagawa ng may takot ay mga mabubuti. Ibig sabihin Ay kabutihan. mabubuti pala. So minsan nagkakagawa din siya pero minsan lang. Pero karamihan ng ginagawa niya ay mga kabutihan. So yan ang yan ang pinagkaiba ng dalawa. Ngayon makikita nyo lang yan kung ang sentence mo ay tingin mo. Ito kasi makikita mo lang to sa totoong senaryo. Kung yun ang tingin mo ay karamihan na nangyayari is ganon, so sabi mo pang litakthir. Pero kung tingin mo naman ay konti lang nangyayari na ganon, ibig sabihin litaklil. So ganon mo siya i-differentiate. So yun ang pinagkaiba ng dalawa. Next, ang sin at saufa. Ang sa at saufa. Ang sin at saufa. Ang sa at saufa. Ang sa daw at saufa fayadukulani alal fi'l al-mudari. Tandaan nyo, sa mudari lang yan pumapasok. Ito, sa mudari lang yan. Saan na ba? Dito. And then, wahuma yadullani ala tanfis. Ang dalawa daw ito ay, ang kanilang tinutukoy ang pang-future. Istikbal, tama? Ma'nahu istikbal. Ang tinutukoy daw ng dalawa, kapag mayroong sa at saufa, future yan. Okay, ulit. Ang ibig sabihin ng istikbal, future. Illa anna sin, except yung sin, yung sa, ang sa, yung sin, akallu istikbalan. Mas maikli ang panahon. Ibig sabihin kaya ito, ang tawag dito sa sin, near future, ang sin. Mas maikli daw yung panahon kaysa sa saufa. So mas maikli ang sin kaysa sa saufa. Next. Example daw, ang sabi ng Allah, sayaqulu sufaha minan nas. Malapit din, sasabihin din yan. Sasabihin din ng mga sufaha. Anong sufaha? Yung mga taong may isip siya,
pero hindi niya ginagamit accordingly ang pag-iisip niya. Ang tawag doon sufaha. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Meron din sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sufaha, yung nagjijikir lang sa masjid. Yung nagjijikir lang sa masjid, ang tawag sa kanila mga sufaha, yung mga mahihirap. So ang ginagawa lang nila is nagjijikir lang sa masjid. Next, sabi dito, pero ginamit na natin yung sa. So malapit na. Dito, sayakulul laka al-mukhallafun. Malapit din, sasabihin din sa iyo ng mga taong mukhallafun. Pero nangyari na to sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad din to, nangyari na to sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung i-compare mo dito, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dito na yung saufa. At malapit din ka bibigyan ng Allah, ng Rabbuk, ng iyong Panginoon, bibigyan kanya fatarda. At ang bigay sa iyo ng Allah na yon ay ikalulugod mo. At ano yon? Yun ay ang paraiso. So hindi po yun nabibigay sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang tao, lahat tayo, makakapasok lang tayo ng paraiso after pa ng end of the world o after pa ng Yawmul Qiyamah. So saufa, ginamit dito saufa kasi hindi pa, matagal pa to. Ang pasukan pa ng paraiso, kailan pa? After pa ng Day of Judgment. Kaya ang ginamit is saufa. Okay. Next. Saufa nuslihim nara. So malapit din sila, ipapasok namin sa impyerno. Ginamit saufa. So matagal pa to, di ba? Kasi wala, nandito pa sa mundo lahat. Ang mga taong namatay na nasa libingan pa. So ang ginamit dito ay saufa. So, matagal pa. Next. Saufa yu'tihim ujurahum. Malapit din sila. Bibigyan sila ng kanilang mga reward. Malapit din sila bibigyan ng mga reward. Ito matagal pa. Kailan ang saufa na to? Saan pa to? On the Day of Judgment pa. So, tinan nyo itong 1, 2, 3. Puro saufa. And then, ang tinutukoy dito ng Allah ay pangkabilang buhay. While itong sa mga mudari, sa time to ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then near future, after ng mga ilang days or months, nangyari din. Tulad din dito, nangyari din to. Okay. Next. So, ito yung tawag natin pang istikbal. Pang future, ang sin ay near future, ang saufa, pang mahabaan. Ibig sabihin matagalan. Ngayon, sa panahon natin, depende sa nakaugalian natin sa lugar. Kung tingin natin ang taon o 10 years, so gagamitan natin ng saufa. Ngayon, sa sin, gagamit ka sa tingin mo yung maikling panahon lang. So, depende na yun sa kung ano yung nakaugalian. Yun ang sabi dito sa yung ng mga ng mga ulama natin. Pero karamihan talaga isang saufa ginagamit pag years ang binibilang or months. Pero kapag week, days, ang ginagamit nila ay sa. Ginagamit ay sa. Week ang bilangin, days. Pero pag buwan ng bilangin at saka taon, gagamit na ng saufa. So yun ang ano niya. Okay, next naman. Ito na yung pang-muannath. Ta'ut ta'nith as-sakina. Ta daw. Ta na ganyan. Ulitin ko. And then, pang-babae. And then, meron sakina. Merong sukun sa taas. Ganyan, may sukun. Subhanallah. Ganyan, tsura ng sukun. Patadukul alal fi'lil madi. Tandaan nyo, etong ta na to, makikita mo lang sa fi'il madi. Hindi mo yun makikita sa mudari at saka sa amar. Wal gharad minha, ang purpose daw dyan, anong purpose daw? Ala anna al-isma alladhi usnida hadha al-fi'lu ilayhi muannath. Ang ibig sabihin daw, ang napapaloob dyan sa verb na yan ay babae. Ibig sabihin she. Pwede mong masabing she. Ang nasa loob niyan. Halimbawa, ghasalat, ano yun? Nagkalaba siya. So, ang naglaba doon ay babae. Siya. She. Halimbawa, dhahabat. Tingnan mo, may ta sa dulo. Dhahabat. May ganyan yan sa dulo. So sabi mo, lumakad siya. Sinong siya na yun? Lalaki o babae? Sabi mo, babae kasi may ta sa dulo. Halimbawa naman, fatahat, nabuksan niya.
Sinong nakabukas noon? Sabi mo, babae kasi may ta sa dulo. Halimbawa naman, qatafat, na harvest niya. Sinong nag-harvest doon? Sabi mo, babae kasi may ta sa dulo. So, ganun lang yun siya. Basta merong ta sa dulo, automatic, sabi mo, babae yan ang tagagawa. Sawaun ka na fa'ilan, fa'il man yan, taga-doer, tulad na lang ng kalat, di na mo, andyan yung ta. Ang sabi ni Aisha. Kasi kapag lalaki dito, ang sabi ni Muhammad, alisin mo yung ta na yan. Ang sabi ni Zaid, alisin mo ang ta na yan. Pero ang nagsabi ay si Aisha, kaya nilagyan ng ta. Ang tawag ng ta na yan, ta'ut ta'nis. Okay, next. Kana naiba fa'ilin. Naiba fa'ilin. Ang naib fa'il is passive. Passive yan. I-explain ko nila kung ano yung naib fa'il. Relax kayo. Tulad ng furishat, daruna bilbus. Anong furishat? Parang nilagyan mo ng yung anong tawag dito, yung pinalagyan mo ng carpet ang bahay namin. Okay, inextend mo ng carpet. Inextended mo ng carpet o pina-flat mo ng carpet. So ang dito yung furishat, ta na yan, ibig sabihin ang naibul fa'il. Hindi ko pa kasi hindi pa natin napag-usapan ng naibul fa'il, pero wag na muna to. Basta ang mahalaga, ang may connection dito ay babae. Ang may connection dito ay babae. Okay, next. Al-murad anna sakinatun, 'di ba? Nakita natin anong sabi dito, sakina. Ang ibig sabihin ng sakina ay may sukun sa dulo, may sukun sa taas. Sakina ay mayroong sukun, ito na sakina. Fi asli wad'iha, originally may sukun. Ngayon sabi niya, fala yadurru tahrikuha li'aridin. Walang problema kung naiba ang kanyang haraka dahil daw sa iltika'us sakinain. Ano ang ibig sabihin ng iltika'us sakinain? Abdul Aziz, Plamor. Ano ang ibig sabihin ng iltika'us sakinain? Mujahid, parang may alam ka eh. Sige na, Plamor. Plamor, anong iltika'us sakinain? Sino yun? Ahmad, anong iltika'us sakinain? Nagkasalubong po yung dalawang sukun. Okay, nagkasalubong ang dalawang sukun. Ngayon, kailangan mong gumawa ng remedyo. Remedyohan mo yun. Kasi kapag dalawang sukun to sukun, paano mo siya basahin? Halimbawa, tapos Allah. Hindi para. Tama. Pag sinabi mong Allah, paano mo yun? Allah. Allah. So, kailangan gawan mo ng remedyo, magiging kasra ang unang sukun mo. Pero doon, hindi naman yun ang Allah, hindi man sukun ang first niya. Andito rin ang example niya. Dito na sabi niya. Qalat, di ba qalat? Ukhruj. Ukhruj. Kasi di ba sukun to? Yung nasa ha? Paano mo basahin yan? Kapag ganyan siya. Qalat. And then kailangan mo pa siyang ukhruj. Kailangan mong tumigil kasi. Pagbasahin mong qalat, ukhruj. So, kailangan mong tumigil. Pero kung nilagyan mo ng kasra, وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ. Pero kapag hindi mo yung gawing kasra, sukun ganyan, kailangan mo stop. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ. So, ganun ang pinagkaiba niya. Ngayon, etong kasra na to, pang remedyo lang. Kasi ang totoong haraka niya ay sukun. Tulad din dito. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ. So kapag, inano mo yan siya, pag ginawa mong sukun, alisin mo yung kasra, kailangan mong tumigil. وَقَالَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ. Ganun ang niya, ruling niya. So kapag tinanong kayo, bakit naging kasra, sabi mo, remedyo lang yan, para may straight, matuloy-tuloy ang pagbasa. Kasi sabi mo, pag hindi natin gawing kasra yan,
kailangan mong tumigil sa pagbasa. Wa qalat imra'atu fir'aun, maging ganun siya. So ang tawag doon, iltika'us sakinin, nagbangga ng dalawang sukun. Etong sukun sa unahan at etong sukun na ito. Tulad din dito, etong sukun na sa kha at saka sukun dito. Kasi ito, tawag dyan silent A yan, silent alif. Etong imra, silent alif. Inshallah, baka makapagturo din ako, imla naman ang next. Baka meron din tayong subject na imla. Okay, next. Tulad din dito. Qalata atayna ta'i'in. Nasaan dito? Etong ta. Etong ta na yan. Yan. Okay, so dito naging patha siya kasi sinunod dyan ay timbangan, di ba? Ano yung timbangan? Sinong nag-aaral sa sarf? Yung fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata. Ibig sabihin dalawang babae ang nagsabi dito. Fa'alata, yung mga nagsasarf, alam na nila yan. So pag sinabi mong qalata, dalawang babae yan. Pag tatlo na, magiging kul na. Yung timbangan niya ay fa'al na. So pag dalawa lang, qalata. Pag isa, qalat. So ang ta din, sign na dalawang babae. Kasi pag alisin mo yung ta na yan, magiging qala. Ibig sabihin dalawa ang lalaki ang gumawa. Pag alisin mo yung ta. Dahil nandyan ang ta, dalawang babae ang gumawa. Subhanallah. So ngayon meron na kayong idea na ma-differentiate nyo na silang dalawa. Ma-distinguish nyo na, babae bang gumawa o lalaki? Pag may ta, babae. Pag wala, lalaki. Dito, dahil may ta, ibig sabihin dalawang babae ang gumawa. Pag alisin ko ang ta, ulitin ko, dalawang lalaki ang gumawa. So yun ang ibig sabihin ng ta'ut ta'nis. MashaAllah. Okay. So, paki-explain nga dito, Nenet. Paki-explain nga, Nenet, yung ta'ut ta'nis, Nenet. Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Yan, Nenet. Sana ba yun? Ito, ta'ut ta'nis. Sige. Ang tao ta'nit po, yun yung may ta na may sukun. Tama. And yun ay para pang babae lang po. And ano ba? Ano pa? Kapag merong kasunod niya na sukun, anong mangyayari kay ta na yon? Magiging kasra siya. Magiging kasra siya dahil may kasunod siyang sukun. Sukun. Tulad na nang nangyayari dito. Okay. So yun lang siguro sa tungkol dito. Ito lang last natin. And then mag-end na tayo. Sabi dito, yatabayyan anna alamat al-fi'il. Ngayon sabi niya, explain na natin o klaro na sa inyo yung sign ng verb. Yung binanggit ng binanggit ng author. And then dito sabi niya, hatiin natin sa tatlo. Hatiin doon sa tatlo. Although apat ang apat ang verb, apat ang sign na meron tayo. Ang una sabi niya, bidukhul alal madi. Binanggit na. Ang number one sabi niya, yung papasok lang kapag madi. Papasok saan? Sa madi. Sino ang papasok kay madi? Nag-iisa lang, si ta'ut ta'nis. Ang ta'ut ta'nis, special lang siya kay madi. Hindi siya pwede kay mudari, hindi rin siya pwede kay amar. And then, pangalawa naman, kismun, pangalawang klase na to, yakhtassu bidukhul alal mudari. Special lang siya. Special lang siya kay mudari. Sino-sino yung mga special kay mudari? Sino-sino ang special kay mudari? Sino? Si sin at saka si saufa. Dalawa sila. Okay, next. So yun na. Si sin at saka si saufa, special lang kay mudari. And then, ang dito sabi, wa ta'ut ta'nis. Ang ta'ut ta'nis, saan to? Ang ta'ut ta'nis, special lang to kay? Kanino to? Nabanggitan natin to, no? Special lang kay Mati. Kay Madi. Adi.
Okay, while si Sin at si Sofa, special lang kay Mudari. Mudari. And then, meron silang pangatlo, Yashtari bainahuma. Pwede kay Madi, pwede kay Mudari. Sino yon? Qad. Yalla, si Qad. Mashallah. Merong si Qad. Okay, tandaan nyo yan ha, tandaan nyo yan. Bibigay ko yan mamaya-maya. Wa qad taraka alama fi'lil amar. Ang problema natin, walang sign si amar. Di ba may tatlong klase ng verb? Madin, mudari, at saka amar. Nasaan na si amar? Ngayon sabi niya, matatandaan mo lang yan, ala talab, kapag sabi niya ang verb mo ay mayroong request. Matatandaan mo lang na amar yan kapag ang verb mo may request. Wag maakabuliha yaul mukhatab, at tumatanggap siya ng ya pang second person. Ya pang second person. Ang tawag doon ay mukhatab. At tumatanggap din ng nun taukid. Nun, ang ibig sabihin ng taukid ay pampalakas. Ibig sabihin ng taukid parang ano rin yung kanina yung tahqiq, indeed. At nun na taukid. Huwag niyo muna mag-focus dito sa nun taukid na to. Basta lilagay niyo dyan sa nun taukid. Nun, nang ibig sabihin niya ay indeed, verily, tulad din kanina. Surely, yun ang nunot taukid. Okay, pero ang itsura niya nun din. Tulad na lang daw ng kum. Anong siya ng kum? Tumayo ka. Di ba request yun? Para tumayo? Tumayo ka. Okay. Uqud. Umupo ka. Di ba request yun? Para umupo ang tao? Uktub. Di ba request yun? Magsulat ka. So ni-request ko ang kausap ko na magsulat. Unzur. Tumingin ka. Tingnan mo, tumingin ka. So ni-request ko sa kanya na tumingin. So ang apat na word na to, ang arba kalimat, dala, tinutukoy niya ala talab, request. Husul qiyam, para meron kang request na gawin niya. Anong request natin? Ang una, ni-request natin siya tumayo. Ni-request ko siya tumayo. Wal qu'ud, ni-request ko siya umupo. Ito na yung uqud. Wal kitaba, ni-request ko siya magsulat. Ito na yung uktub. Sumulat ka, magsulat ka. Wan nadhar, ni-request ko siyang tumingin. Ma'akabuliha ya el mukhatab. Pwede mo rin daw siya lagyan ng ya. Halimbawa, kumi. Andito na siya. Ang yaul mukhatab, ya na ang kausap mo ay isang babae. Ulitin ko. Ya, kausap mo dyan, isang babae. Mukhatab, second person, yung kausap mo. So, ang represent ng ya na yan ay isang babae. Ngayon, kumi, dito na yung ya. Tingnan nyo ya na yan. Tumayo ka. Pero ang kausap ko dyan ay babae. Isang babae. Pag sinabi kong kum, tumayo ka. Sinong kausap ko? Isang? Lalaki. Lalaki. Mashallah. Pag kumi, isang? Babae. Babae. So kapag kausap ko, tapos utusan ko yung babae, lagyan ko ng ya. Pag lalaki, alisin ko ang ya. Next naman. Uqud, umupo ka. Sinong kausap ko dito? Lalaki. Lalaki. Pag kausap ko ang babae, anong gawin ko? Lagyan ng ya. Lagyan ng ya. Uqudi. Uqudi. Pag babae ang kausap. While dito, uktub. Sinong kausap ko? Sukun. Sukun na para sa lalaki. Sinong kausap ko? Lalaki. Isang lalaki. Uktub. Pag babae, Uktubi. uktubi. Ganon siya. Unzur, kapag isang lalaki. Kapag isang babae, Unduri. unzuri. Iftah, kapag isang lalaki. Pag babae, Iftahi. iftahi. Okay. And then, uktuf, kapag isang lalaki. Pag babae, uktuf. Mag-harvest ka. Uktufi. Uktufi. Ijlis. Ijlisi. Ijlisi. Uktul. Uktuli. Ganun siya. So ganun lang siya gawin mo. I-transform mo. Inshallah sa SARP, maano rin natin yan, pero na-advance na dito. So ito lang yung mga natutunan natin. Huwag muna kayong magano dito sa nunut taukid. Baka mahihilo na naman kayo. Basta ang lagyan nyo lang nunut taukid.
Surely, barely, indeed, same yan sila tulad ng tahqiq. Same sila ng meaning ni tahqiq. Kaya lang dito, noon, kaninang pinag-usapan natin si qad. Okay, inshallah, punta na kayo sa classroom. Andun na yung exam natin. Tingnan natin nga. Okay. Nakikita ba dyan, de? Exam. Bakit Yes, hindi pa sir. nag-upload? Ano, sa end ko na yung live streaming? Paki-end na. Inshallah.